day after I found out that they left home, I felt alone. I felt so down and depressed. But I told myself, di ba ito yung hinahanap mo? Di ba this is the freedom that you're looking for? Sabi ko, let's stop this crap and let's have a fiesta. I got worse and worse and worse, up to the point that I was sleeping with 5 women a day. And I was so addicted to sex that I can't live my life, I can't live a day without having sex. Smoking, sobra, I can't even finish like 2.5 to 3 packs a day. And maybe half case of beer a day. I was trying to kill myself. Sabi ko, mamamatay na ako masaya. Yung pagbi-BMX ko nag-level up. So I bring athletes to international events. I received an email from the Korean organizers that we need to fly to Korea because we were given a free invitation and accommodations to a competition there. But it came late. Imposible na kami makapag-avail ng visa. Next, Monty. Sabi ko, sige. Mag-apply na rin ako ng visa. So apply ako ng visa that I wanted the visa overnight. I really need a visa tomorrow. What? Yes, You ma'am. want a visa tomorrow? Yes, ma'am. It's urgent. Are you crazy? No, ma'am. Sabi nila, imposible yun. Overnight eh. Presidente lang ng Pilipinas ang nabibigyan nun. So binigay ko pa rin. Then when I was on my way home, I started talking to myself. Ano ba nangyayari sa buhay ko? And then I felt, suddenly, I was so tired. What I can say, pagod ako spiritually. Sabi ko, parati na lang bang competition ng buhay ko? Kailangan ba parati na lang na pagkatapos ng isang babae, kailangan mas better na babae yung makuha ko? Sabi ko, Lord, pagod na ako. Gusto ko na umuwi. Pero sa lahat ng ginawa ko, tanggap pa ba ako sa bahay mo? Pero sabi mo, di ba, kahit gaano pa ako kasama, pag humingi ako ng tawad, patatawarin mo. Sabi ko, Lord, can you give me a sign na pinauuwi mo na ako? If you can give me a visa overnight, ibig sabihin, pinauuwi mo na ako. The following day, nakalimutan ko na lahat yun. Pero pumunta pa rin ako sa embassy, not expecting for a visa. Binuksan ko yung passport ko. And there it was, the visa. Nung makita kong ganon, sabi ko, tumingin ako sa taas, sabi ko, Lord, pinauwi mo na talaga ako. No? So nakaalis kami, punta kaming Korea. Pagbalik ko, umuwi ako literally sa Pilipinas na iba na. Nakita ko yung sarili ko nagsisimba na araw-araw. And of course, I learned how to go to confession regularly and take the communion every day. Tapos, I used internet to check on inspirational quotes. Tapos, I saw this spam inviting me to listen to this preacher named Bo Sanchez. Sabi ko, Bo Sanchez, nakikita ko to sa billboard dito sa EDSA, sa may San Carlos Seminary. Boring buhay nito eh. When I attended my first prayer meeting, I saw and I felt the love of God in that prayer meeting. Sabi ko, I think this is my home. This is the community for me.
I crave to serve and to serve and to serve and to serve. Sabi ko, Lord, thank you. Really, really thank you for leading me to your home. Kaya lang, Lord, si Monty, hindi lang naman si Monty. Monty is Monty and Yoli. Paano yun? Galit na galit si Yoli sa akin. During the consecration, I always say, Lord, ikaw na bahala kay Yoli. Every day, Lord, ikaw na bahala kay Yoli. Ikaw nga muna. Okay. Bakit ba all of a sudden, bigla mo kinuha yung number ko sa anak natin? Hindi ko maintindihan. Basta, that day, I just felt na namimiss kita. Kaya ayun, hiningi ko yung number mo. Sorry sa lahat na nagawa ko before. Alam mo, akala ko dati ang buhay ganun lang. Pasensya ka na sa lahat ng kasalanan na nagawa ko. Sorry talaga. Whatever pain I caused you, I hope you can forgive me. I'm really, really sorry. I was trying to tell her na I'm a changed man. This is me now. Wala na yung dati na... Kasi may fear pa rin siya eh. Pero as I was talking and talking and talking and talking, dun niya na napapansin unti-unti. Tapos, iba na yung way of speaking ko. Iba na yung way of telling her things. Napakagaang. It was just para akong may malaking-malaking backpack na in-unload ko. Ako po si Ana, 25 taong gulang po. Ako po si Sam, 19 years old. Unti-unti na rin siyang yung kanyang doubts nawala na. That na-convince na siya na totoo na nga yung change na nangyari. And pati siya, yung change, yung kanyang anger at saka yung kanyang thoughts about the past slowly nag-meltdown. Pinag-uusapan namin yung nakaraan na lalo na pag pinapakita na yung mga pictures namin ng mga kasal, mga wedding pictures namin, nagtatawanan sila kasi, Papa, bakit naman ganito yung itsura mo? Buti nagustuhan ka ni Mama. Na yung mga nakaraan, tinatawanan na lang namin. Really, it was a roller coaster ride. Pero hihinto rin yung roller coaster. And you will realize that there's really hope. And there's really light at the end of the tunnel. Aaminin ko, ang dami kong temptations every day. Pero ang parati kong sinasabi, pag andyan ang temptation, ang parating lumalabas sa bibig ko, Lord, I love you more than what it pleases me. Lord, mas importante ka sa nararamdaman ko at makakapagbigay ng ligaya sa akin. Bigla na lang mawawala yung temptation. Na-realize ko that everything that God gave us, may purpose lahat eh. Bakit nangyari yung buhay kong yon?
para magbigay ng pag-asa. Gamitin yung nangyari sa buhay ko para ipakita sa mga tao, may pag-asa pa pala ako. May pag-asa pa pala na bumalik yung saya at hindi tayo nabubuhay para sa atin lang, na nabubuhay tayo para sa ating lumikha. It's not all about us. It's all about Him. Kadalasan, bago mag-umpisa talaga ang proseso ng pagbabagong buhay or ugali or conversion, may kinakailangan daanan tayong krisis para mayanig tayo, para magising tayo. Sa palagay ko, yung kanyang pagkapagod, yung sabi niyang, Lord, gusto ko na umuwi. No? Yung karanasan ng powerlessness, hindi ako masyadong naniniwala sa sign. No? Dapat hindi ganong tumingin sa labas kung hindi tumingin sa sarili. Sa palagay ko, hinug na siya eh. Andun na yung pagkadesperado niya, lungkot na siya, mag-isa na siya. No? Kaya yung dumating yon, sinabi na lang niya siguro na, ito ang sign na magbabagong buhay ako. At yun ang isang punto ng conversion. Kung talagang walang-wala tayo, at wala tayong mapuntahan at hindi tayo pwedeng makaasa sa iba at hindi din tayo makaasa sa sarili natin, lalapit tayo sa Diyos. Naaalala ko yung pagbabalik loob din ni San Agustin eh. Kasi hindi masyadong madrama yung pagbabagong loob ni San Agustin eh. Nagbagong buhay siya sa pamamagitan ng salita ng Diyos eh. No? At may sinabi siya, ang ganda, yung sinabi niya, Panginoon, kayo ang naglikha sa amin. No? At ang hindi mapapalagay ang aming puso't kalooban hanggang mapalagay ang puso namin sa inyo. No? Yun ang naging buhay ni Monty eh. Talagang ligaw eh. No? Pero yung lumapit siya sa Diyos, yun ang nagkaroon siya ng pagkakataon magbagong buhay.